Guys, good morning po sa inyong lahat. Medyo matagal po ako bago nakapag-mukbang kasi tamad po ako magluto at sa totoo lang wala pa po ako maluluto noon kaya hindi ako nagmumukbang. Ngayon, yung niluto ko ngayon ang imumukbang ko. Is spring onions, leaves, repolyo at saka kamatis na torta. May itlog siya. Ito siya, oh. Yan siya, guys. Yan. So, yan po ang aking imumukbang at saka kanin. Kanin at saka ito. So, guys, sana po panoorin niyo ang aking mukbang at sana po lahat tayo ay may kakainin. Bismillah. Ito po. Masarap, guys. Kamatis. Sana po guys, lahat po tayo ay nasa good health. Yan po ang aking tanging hinihiling. Good health at malayo po tayo sa mga anumang trahedya. Kagaya po yung nangyari sa Cebu, talaga po nakakalungkot. So guys, yan po ang aking pray. Nasa maayos tayong kalagayan at lahat tayo may pagkain. Guys, kumusta kayo ngayong mga huling araw? Napakarami pong nangyayari. Andun na po yung mga may nagpo-protesta dyan sa Metro Manila. At yun na rin po yung sinasabi ko sa inyo na lindol sa parte ng Cebu. At dito po sa Mindanao, sa Davao po ay sunog. Para po sa akin guys, yan ay mga pagsubok lang ng Allah o ang Lord. Kasi sobra na po yung mga masamang ginagawa po ng mga tao. Yan, ano po yung Allah. Gumaganti. Nagbibigay siya ng kung anong-anong pang calamities. Yung kape ko guys, naglamig na. Ayan. Guys, yung lindol po sa Cebu, ano po yun? 6.7 o basta may point something po. Mas ano po guys, mas malakas yung lindol na tumama po sa Mindanao noong 1976. Kung hindi pa ako nagkakamali ay August ba yun? Parang yung month na yun. Basta sa 1976, ano pa po ako,
Bata-bata pa po ako. Mga 13 years old po ako kasi nag-aral na po ako ng high school noon. At kwentuhan tayo guys habang kumakain. Grabe guys yun. 7 magnitude 7 may point pa po. Pero yung pangyayari po na yun na hindi na documented kasi hindi po ganito ka-active ang media. Pero sa totoo lang guys, napakalakas. Ako po yung magsabi nung kabataan ko. Napakalakas guys. Hindi ko pa yun namimit. Maraming lindol na dumaan pero yun yung lindol na di ko makakalimutan. Mga 40 years na o mag 50 years na kasi ako senior na ako, kabataan ko pa yun eh. At si Bongbong Marcos po, sila Amy, pamilya ni Marcos. Si Marcos ang presidente. Bata-bata rin po kasi pumunta sila dito sa Cotabato City mismo. Kami po naka-evacuate dito sa city dahil sa baryo pa po kami. Dito po sa may Central Pilot. At diyan ko po yung nakita sila Bongbong Marcos. At si Amy. Siguro si Bongbong baka mga 12. Siguro matanda ako sa kanya mga 12 or 11, 10 ganyan. Kasi ako nagsi-70 na. Guys, grabe guys yung yung lakas ng lindol at saka yung tidal wave noon, tsunami. Kasi po guys, alam nyo, yung bahay po namin sa coastal area po, sa panahon yun, yung tatay ko lang ang may bahay na simento, hindi po hollow block, concrete po talaga kasi di pa uso ang hollow block noon. Hindi po siya nagiba guys, yun ang swerte namin na hindi po kami namatay. Opo guys, lahat po ng mga kapitbahay namin was out na po ang mga kabahayan, pati yung mga auntie ko. At doon po sa lugar ko madaming namatay mga kabataan. Pero kami po natrap kami doon sa loob ng bahay, kaya sa awa po ni Lord, ni Allah, wala po namatay sa amin. Yun lang, napaligo kami ng yung bahay namin po, di na kami makagalaw kasi lahat ng gamit nakaharang sa pintuan, nadala po ng malakas na alon. Tanda ko pa noon yung nanay ko, ang sinigaw ng nanay ko, mga anak, katapusan na ng mundo kasi dumungo siya doon sa may bintana paharap sa dagat. Ang laki-laki daw ng tumaas daw yung dagat, matingala mo daw yung taas ng dagat, tapos minuto lang, di pa siya makarating doon sa amin, bumagsak yung malakas na alon. Sabihin ko sa inyo guys, hindi na namin alam, akala namin guys, yun na yung kamatayan namin. Kasi wave yun eh, yung alon, bumagsak po, tapos bumalik sa dagat, bumagsak ulit. So guys, si Lord po ang nagligtas sa amin, si Allah. Oo, yun po ang aking masasabi. Tapos yung tatay ko wala po noon sa kapanahon ng iyon. Kasi martial law yun eh. Nandito po siya nakatira sa city. Hindi po siya umuwi kasi po mahabang istorya guys. Kung istoryahin ko, kulang-kulang siguro yung 1 oras. Pero basta guys, sa kasaysayan po ng Pilipinas, yun pa po ang pinakamalakas na lindol na natandaan ko. Kasi yung ganyan, mga 6 point po. Yun 7 eh. 7 na may points. At yung may mga hotel na bumagsak din po dito sa Cotabato City sa panahong iyon. Pero guys, kung gusto niyo po talaga makita, kasi kahit po ako guys, hindi ko masyado kasi hindi pa talaga uso ang media noon.
Makikita rin po sa YouTube. Kasi isa-search ninyo yung 1976 earthquake ay nakikita rin po. Kasi yung nandun pa po ako nagtatrabaho, sinesearch namin sa YouTube ay makikita at grabe po talaga ang nangyari. Kasi ang dami talagang namatay. Sabi kasi nung tatay ko, kasi yung tatay ko dito siya sa city. Pumunta siya doon, bumalik siya doon sa baryo namin. Yung nadaanan daw nila, parang isda daw yung mga tao. Bangkay. Sa tabing kalsada kasi naglakad daw sila mula city hanggang doon sa coastal area kasi wala pong sasakyan noon. Kasi nangatumba yung mga, nangabuwal yung mga niyog sa kalsada kaya wala pong makadaan na sasakyan. So guys, sa oras na yun guys, napakahirap po naramdaman ko po guys yun, kaya nakaka-relate po ako sa nangyayari sa Cebu. So guys, di ko po kayang ikwento lahat guys, pero alam ko masasearch ninyo sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang guys ang aking masasabi. Di ko po natapos yung pagkain ko kasi parang gusto pa po ako guys kasi nagkape ako. So hanggang sa susunod po guys, sana po suportahan ninyo ang aking mga video at siyempre po guys, isasubscribe nyo po ang aking YouTube channel. Nabubulol na po ako guys, sorry po sa inyong lahat. So yan lang po ang kaunting tulong na hinihingi ko po sa inyo. Ay masubscribe ninyo ang aking YouTube channel. So maraming salamat uli sa inyong panunood at walang sawang suporta. Bye bye po.